Hello, good morning. Bale, ang gagawin natin ngayong araw, magtatanim tayo ng nyog. So, pupunin natin yon gilid ng tambak ng pispan. Ito yung mga tanim natin. May 20 siguro to. Plus 15 nung di 35. So, maghanap tayo ng itatanim pa ulit mamayang hapon siguro. So, puntahan natin yung mga nagtatambak. Update natin. Diyan yung tulay natin, highway. Tapos dito yung floating house. Ito, floating house. Mga net yan, panlagyan ng lapu-lapu sa ang suggestion ko kasi balak daw maglalagay ng fish cage dito sa loob na bangus ang laman. So, ito yung 6x6. Madaming butas ginawa kahapon sa bahay. Mga kawayan na gagamitin. Si Rex. Rex. Yan nagtatambak. Bale, nag-shot kami kagabi. Nakatulog na siya. Konti lang yung tinungga namin kagabi. Kalahating gin, pampatulog lang. So update natin, medyo malapit na. Ito vlog natin. So ayan, malapit nang matapos, siguro 1 week pa. Monday ngayon. Pagkagising natin may magandang blessing. May itong anak yung baboy natin. Yun, magtatanim tayo ng nyog para kapag lumaki may pampakain tayo. Ayan, si Elmer. Tara, magtambak tayo, guys. Ayan. Yan, nakita ka doon, Elmer. DJ ka dati dok na Lester. Ni Lester, Barom. Dok, manong Manuga. Yan. Si JJ, si Lester. Hindi ko alam kung nandyan si Pascual. Nakatago siya. Nandun si Pascual. Nakainom kagabi eh. Tsaka si Rex. May hangover. Hindi, tama lang. Isang gin lang. Isang bilog. Adi mama, daji kontak. Ajay. Wala yung Wait, palawlawa mo ni Jay. Magtatanim tayo ng nyog para pagkain ng baboy. Diyan, andun pala si Pascual. Nakainom si Pascual kagabi, kalahating bilog. Dok, mana anak babi mo? 7. Oh, chamba maun. Oo. Ayan. So, mahirap na trabaho. Kaso nga lang para Para may pangkain. pangkain sa mga nag-aaral yung mga anak sa college. So, kung mabenta natin yung anak ng baboy ko, may puhunan naman tayo. Pang allowance ng nagtatambak. Sana yung dalawa pa, pero nakunan daw eh. Parang mga anak yun kahit 30 sana, ay 20 na biik. Di 70,000 yun, pwede sana. So yun, nagtsatsaga tayo, pumasok sila. Kahit umuulan kanina, malakas ang ulan kanina eh. Ngayon yung mga karpintero sa bahay, yung nag-ayos ng bakod. Hindi sila pumunta kasi nagpapalitada, baka masayang lang daw yung palitada. So malaki naman na yun tanggal dyan. Itong mga susunugin no. Dok. Pag na. Ayan si Rex, nakatulog to kasi ng mahimbing kagabi eh, kaya malakas siya. Tinago kasi ni Pascual yun. Tinago ni Pascual yun, yun kalahating bote kasi.
Kaya nakatulog si ano, pa si Rex. Si Kadong nabitin si Kadong. So ito yung tinatanggal para lumuwag. Diyan may mga halaan diyan. May alimango ba diyan? Wala. Si Arnold. So hanggang dito na lang guys. I-vlog ko mamaya 'yan ano. Itatanim natin na nyug. Bale 20 piraso ata yun or 25 plus 15 no? Di may 40 piraso. Tapos maghahanap pa tayo ng mga nyug na medyo malalaki kasi yung karamihan ng nyug dito na yun yung mga nakatanim dyan sa kabilang pispan yan. Problema maliliit yung bunga. Ang liliit. So hindi magandang klase ng nyug. Mga ornamental kasi ata yan eh, maliliit pa lang namumunga na. So papalitan natin ng mas malalaki. Pero sa atin dito sa loob ng pispan ilalagay. So yun guys. So dito lang itutuloy natin mamaya kapag naitanim natin yung mga nyug natin kasi double purpose yung nyug. 25 ang isang buko dito. Kapag sumablay yun ilalagay na ano na bangos or sugpo, at least 3 to 5 years mamumunga na kasi yung mga nyug dito sa amin ano na crossbreed na sa mga dwarf. Kumbaga maliliit pa lang namumunga na. Hindi katulad dati na magbilang ka muna ng 15 years to 20 years saka mamumunga yung nyug. So yun, may mga kumukuha sa amin ng ano nyug daw na buko 20 pesos isa. Kaso nga lang yung mga nyug namin maliliit yun bunga. Kaya unti-unti nating papalitan. Hindi naman lahat maliliit yung bunga. May mga malalaki din. Kaso nga lang karamihan yun ornamental. So kung alin lang kasi dati yun naanod na nyug dito, yun yung tinatanim. Kaya ngayon kumuha ako sa bahay kasi yung mga bunga sa bahay ng mga nyug doon mas malalaki. So yun yung mga klase ng nyug na matataas. Gulimba ang tawag namin. Kulay orange. So may 4 sa bahay na ganun, malalaki ang bunga, lalaki. Super size naman. Pero may mga katabi sila na maliliit na ornamental, crossbreed na siguro yon. So i-update ko po mamaya kung maitatanim natin. So magtatanim sana tayo ng nyug dito kaso nga lang umulan. Nakapaglagay ako ng 12 dito. Tapos may mga 20 pa doon. Idadagdag natin dito. Hanggang doon. Doon meron na. 15 pieces yun na ilagay doon. So ito umuulan. Ang sabi nga may bagyo. Nandito tayo sa Cagayan Valley. So yun. Yung mga nagtatambak ko, kawawa naman sila. Umuulan. Malamig yan. Basa na sila. Kaya pala hindi pumasok yun yan gumagawa ng bakod natin ng babuyan. Kasi kung magpapalitada masasayang. So ganyan po kahirap yung mga manggagawa natin. Kahit umuulan, bumabagyo, nagtatambak sila. So nanganak naman yung baboy natin. Hopefully kapag mabenta yon, may pang dagdag sa horan na naman nila. May apat na malapit ng mga anak ulit. Yung dalawa ay yung isa doon lola. Ibig sabihin ang expected na anak niya 8 or 12 mga ganon. Tapos yung tatlo mga bagong yan, mga bagong nagdadalaga, mga anak yung mga 5 hanggang 7. Medyo maliliit pa kasi nga native. So yun, mahirap ang trabaho dito, pero kung may income tayo sa babuyan, yun pang susupport natin. Malakas, mukhang may bagyo. Madilim.
madilim. Wala na, naligo na sila oh. So ganyan, eh kung umaraw, yun ang patay, mapapasma na sila. Yun, hindi kami makapagtanim dahil umuulan. So yun, naghuhugas si Kadong. Ito pa yung tatanim natin oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pirasong nyog. Ay, lagay ako dito na, bali 36 lahat. 12. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 lang lahat. Pero meron doon ano eh. Kukunin natin na mga 5 siguro na hindi na itanim. Di 40 plus 15, 55 lahat na puno ng nyog. So maghanap tayo sa bahay mamaya ng pwede nating itanim. So ganyan po ang buhay natin. Kapag umaasa lang tayo ng arawan na kita, mahirap. So yun, kung matutulungan natin yung mga trabahador natin, kapag nakapagbenta na tayo ng ano, mga biik natin, hopefully manganak na naman bukas yung isa or dalawa, yun pwedeng manganak bukas na baboy. Yan, so more than 50 na yung baboy natin kung bibilang yung mga bagong panganak. Nasa 30 kasi na, nasa 30 to 40 yung mga malalaki na pwedeng manganak na inahin. Pero may mga bagong nagdadalaga doon na first time nilang manganak, siguro nasa may higit 10. So yun ang buhay pag farmer ka. Ito pero blessing in ulan kasi more than 1 week na hindi umulan dito. Yan, hindi lang kasi ako masyadong makapunta dito sa Fish Pond, although panay ang vlog ko dahil nga binabantay natin yung mother ko, nakaswero, mahinang mahina. Yan, pa uwi yung bunso naming kapatid nasa Canada. Hopefully mga ano daw, October 10, 9 or 10 siya uwi para makita niya muna yung mother namin. Mahirap magbantay sa bahay, mabigat sa dibdib. Makita mo yung paghihirap ng isang cancer patient. So pumunta lang ako dito para makarelax ng konti. Hindi ako natutulog pag gabi na, alauna, alas 2 para mabantayan lang siya kasi minsan umiihi, hirap eh. So, update tayo, yung mga net natin na panlagyan ng bangus or lapo-lapo nandyan na. Sinulkihan ni Ayuma, ni Elmer kahapon pa siya, mag-isa lang. Isa lang naman kasi nakakaalam. So yun, pati yung pata natin giniginaw. So yun, lumalakas ng bagyo. Hopefully kumita yung fish pan. Kung hindi naman makita, di yung laki ng gastos, sa 200,000 na higit na. Pero kung isipin mo, yan na itulong natin sa mga manggagawa, yung mga mananambak, parang pakonselo na lang. Yun na lang yung primary goal natin. Huwag natin isipin yung kita dito sa pispan muna dahil yun nga, palagi tayong nalulugi, hindi natin at least kumikita yung babuyan natin. May tutulong natin yung kinikita doon, may zero bayad sa mga nagtatambak dito. Ganun lang ang negosyo para mag-expand ka. Kailangan may kumikita. Hindi na-expand ng expand ng puro galing sa bulsa. So, hanggang dito na lang po. Mag-discuss ulit tayo ng ibang vlog na pwede. So, bye-bye po. Happy raining day. Happy Monday. And thank you sa blessing. Jesus, maraming salamat po.